sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binulsan nyo lang ang pera. May mga ilang aksyon na tayong ginawa para matugunan ng iba't ibang issue. Kagaya ng una, pagbuo ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee para sumbungan dito sa departamento. Pangalawa, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer, at lahat ng section chiefs. Pangatlo, pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B. Pang-apat po, pagpataw ng preventive suspension sa District Engineer ng Batangas 1st District Engineering Office na nagtangkang manuhol sa isang kongresista. Panglima, pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office. At pang-anim, tuloy-tuloy po ang pag-validate kung nandiyan pa ba ang mga flood control projects sa Bulacan at ibang probinsya ng Region 3, Region 4B, Region 6, 7, and 8 sa mga isinubmiti nating listahan kay Presidente na nagawa ng flood control projects mula July 2022 to May 2025. Samantala, meron ng sinasagawang fraud audit ng Commission on Audit sa mga kaduda-dudang proyekto sa Bulacan 1st District Engineering Office at hayaan na po natin na silang mag-imbestiga ayon sa kanilang mandato. Atong nadungog ang video statement ni DPWH Secretary Manny Bonoan bahin aning mga questionableng flood control projects. Pero bisan pa ani dili gyud gihapon siya mukanaog sa pwesto kay gusto niyang aksyonan kining problemaha ug siguraduhon niyang manubag sa balaod ang mga kontraktor aning substandard project. Gisubay na gani nila ang tanang mga projects gikan sa Region 3 hangtod Region 8. Apilon sab ani ang Region 7 ug siguradong maapil gyud ang Mandawi Cebu nga dunay baguhay lang naghugno or nahugno nga flood control project. Pero hands off daw ani ug kani. Hands off daw ani ug wala siya'y labot, ingon si Mandawi Lone District Representative Emery Owano Dizon. Giklaro niya nga dili pa siya ang kongresista sa dihang gitukod kining palpak nga 15-meter flood control project sa barangay, asa na to nga barangay? Katong flood control project sa Barangay Paknaan kay si Congressman o former Mandawi City Mayor Jonas Cortes pa ang naglingkod sa distrito ni adtong 2019. Pero gihimakak dayon kini sa former Chief of Staff ni Cortes ug gi-insist pud niya nga nagsugod ang construction ani sa dihang si Dizon na ang naglingkod sa iyang unang termino as Congresswoman. Ang ingon ni Dizon karon kinahanglan daw magkahiusa o mag-unite ang tanan ug misaad nga ang sunod niyang mga flood control projects tarungon og himo. Kana mo og magbunok ang uwan sa kusog, posible na pod nga mobaha. Manamo hangyo nga kuan unta mapadayon gina siya dinha ba kay delikado man gyud para diri nga area kani mong kuan kay kusog jud ang sug sa tubig dinhi. Kusog jud kaayo. It was about to medyo nag-tilt na konti and then unfortunately nga 2 days ago nag-collapse na talaga. So what we're trying to do is since this is a national government project, there's a joint inspection team from the city and DPWH just to make sure if the following standards were followed. Nagpagawas na ang Pag-asa og heavy rainfall outlook tungod sa low pressure area ug habagat. Ang mga maepektuhan ani kay ang mga naa dinha sa Visayas ug sa Mindanao. Para mas makahibalota sa mga detalye, istoryahon nato si Pag-asa Visayas weather forecaster Mark Gales. Mark, kumusta naman di ang dagan sa atong panahon karon? Mahimo ba ni og bagyo ang kaning LPA? May gabi, Ma'am Chiki. Update to sa itong panahon, ang doon natin ginabantayan sa low pressure area na ni sulod sa itong Philippine Area of Responsibility. Nagpabili nitong ubos ang tsansa may mong bagyo. Pero sa ito nakita, mupag-all ni diri sa may Eastern Visayas o ganipot sa may Southern Luzon sa musunod na mga adlaw.
So ato i-expect ani mahimong siya pag-udi ang ulan ato nakita nga senaryo no ulan ta sugod karong gabi una nga ato na sa Lunes sa dakong bahin sa Bisaya. Okay. Daghang kayong salamat sa imong update, Mark Gales, gikan sa Pag-asa Visayas. Happy weekend nimo, Mark.